So, buhay maestra. It's Sunday night. It's 5:30. Pero dali kami sa school. Pero dapat mag-clean, be ready sa akong classroom. So, I want my classroom dapat clean, super clean. Diba? So, kuskus. So, ready na for tomorrow. Tomorrow is Monday, so ready na for another week. Another week naman tayo. Ito ang life ng maestra sa Amerika. Ang buhay namin sa Amerika. Kuskusera. Bilang maestra, taga-kuskus pa. Oh, nakapajama pa ang mudra. Okay, dali lang naman. So, kasama mga babies, mga anak ko dito rin. So, ang Ilonggan, yung maestra, taga-kuskus ang lamesa. Pero, siyempre, di ba? Mas ayos pag malinis. So, move kita in this table naman. So, this classroom is around like, it can hold, 20 students, 21 or 22. There are only few students. I have only few students. My high school, 9 and 10 combined, and then 11 and 12 combined, but I have still middle schoolers, so science middle school, grade 5, from 5th graders, then 6th graders, combined naman ang 7 and 8. So this is a Christian school, a private school, so meaning, konti lang ang mga estudyante. So kuskus din pag may time. Mga estudyante, kaya sabihin mo na, huwag magsulat or whatever, drawing sa lamesa, pero go pa rin sila. I think the gym is already open. No. I mean, there are still students. Please stop playing inside the classroom. You can, here, Nika. Okay, that side, baby. Oh, may assistant na ako, guys. I have my assistant. Ang anakis ko, si Shanika. Ayan na si Shanika. Siya na assistant ko sa tagalinis. Monica. Sige na siya. Enough, baby. Enough. Say hi! Cleaning time! Housekeeping kami today. Tagay ka ba tayo? Other side. Just get one. Other side. Go the other side. This side. Hindi yung Bible man na. Enjoy lang kayo. Okay na? So, FYI guys, I'm teaching science. So, from middle school to high school. Diba, bonggahan? Good luck sa preparation. Pero carry naman, it's better than the public school. Ika nga, hindi ka ako nakatulong ng public school here, pero sa mga nabasa ko, sobra daw ang mga attitude, behavior ng mga bata sa public school.
So, dito, medyo man, may gamay man nga, may mga bata. Pero carry-carry lang naman. So, sa mga nag-a-ask kung anong visa ko, H1B po ako, H1B visa. So, working visa with my family, it means my kids and my husband. So, ang husband ko and my 2 kids, H4 sila, so dependent. So, meaning my husband, hindi pa siya eligible or pwede mag-work. So, hanggang volunteer lang siya. Nag-volunteer siya sa church, nag-volunteer sometimes sa school. So, at least maging tulong. Ano, it's too cold. Bata ko pa. Well, coach, it's too cold. It's -18 siya. Sige na. So, mga bata, magto 2 years na kami, pero manol pa rin. Miss na miss po rin ang snow. Diba? Dapat pag-sled. Pero ako rin diba? Mas masarap pa rin. Hindi natin yung na-experience noon sa Pilipinas. Only here. So, kaya, enjoy na lang natin ang every moment. Shanika, this one with you. You clean here, I go. So far, patapos na ako. Then, I will make lesson plans. I've done with my biology last week. Nakaprepare na ako sa biology ko. And sa grade 6 ko. Pero sa anatomy and physiology. And then sa grade 7 and 8 ko, wala pa. So, that's the reason why nga nagbalik kami ng school. Aside from nga mag-clean up ko, then mag-prepare ako ng activity, worksheets, and preparation ng lesson plan. So, ganito lang sa mga teachers, in case nga may teacher na mag-watch, just pray. So, pasa lang ng resume, and then, pray, samayo ng prayer. 90%, 99% ng prayer. Sa amin, story, hindi ko akalain, wala kaming plano na punta ng US. This is not my dream. But it's God's plan. So, napaka-smooth ng process namin. Wala kaming nagasto kahit piso. Kung mayroon man, siguro mga kain-kain. But from visa, then hotel namin sa Manila, while waiting for a visa, processing ng visa, and then ano pa, sa ticket namin, OEC and everything, kahit sa medical, insurance, covered siya. It means na-reimburse pag dating namin dito. So it's a blessing, di ba? Hindi lahat ng tao makakuha ng ganyang opportunities. So that's why it's a blessing pa rin na we're here in the US kasama ng family ko. Kaya sa mga nagplano, sa mga teachers tulad ko, sa mga teacher na tulad ko dyan pa sa Philippines or any parts of the world, just pray. And remember, if it's time, if it's the right time, God will make it happen. So, yan talaga ang palagi kong sinasabi. God will make a way. At hindi tayo papabayaan ng Panginoon kung saan man tayo, kung saan niya tayo dalhin. So, my last word for everyone sa vlog na ito, sa video na ito. So, this is my classroom by the way. Okay, simple lang. Hindi naman ako maarte sa klase. Basta importante yung mga kung ano-ano na makita lang. At ito ang nasa labas namin kasi, di ba, di February, Valentine's, so may mga heart thing pa. Yan ang labas ko, o snow pa sa labas. So, ito ang maiwan ko sa lahat na maka-watch nito. Keep praying. Be positive. It meaning, may mga plano ang Panginoon. God has its own timing. So God's plan is better than ours. Keep praying. God bless everyone. Bye-bye.